Kabi-kabila ang aksidente ang dinulot ng paghambalang ng isang truck sa Antipolo City na nagresulta rin sa matinding trapiko sa naturang daan. Sa Mandaluyong City naman, tumagilid ang isang truck matapos huminto ang sinusundang kotse. Darito ang report ni Dante Perelio. Pasado alas 11 kagabi nang bumalagbag sa zigzag road ng Barangay San Jose, Antipolo City ang truck na ito na may kargang mga simento. Nabulaga raw ang tsuper nito sa isa pang truck kaya nawala ng kontrol. Hindi kasi paahon ako sir tapos yung balak palusong siya. Ngayon, abutin yung unahan ko sa puwitan niya kaya kinabig kong kanan. Pagkabig ko ng kanan, naalanganan ako sa kambyo, wala na, bumigay na. Hindi pa naiaalis sa lugar ang naturang truck. Tumagilid naman ang jeep na ito na puno ng kargang buko matapos lagpasan ang nakabalagbag na truck. Nabulaga naman daw ang driver nito sa nakasalubong na SUV. Sa bigat ng karga ng jeepney at dulas ng kalsada mula sa tumagas na langis ng bumalagbag na truck, di na ito kinaya ng preno hanggang dumaos-dos. Swerteng walang nasaktan sa aksidente, pero inabot ng halos 1 kilometro ang haba ng trapiko dahil sa magkasunod na aksidente. Ay, pauno kami diyan, ay sumalubong yung Pajero. Ay, nabitin yung permero na yun, kaya nag-inatras, malangis po yan na. Agayon, nag-inatras na. Hindi kinaya ng preno? Hindi na nakaya ng preno. Ang ginawa ng driver, iniikot na lang dito. Yun na lang, hindi na nakaya, bumaliktad na siya. Pasado alas 3 naman ng madaling araw, tumagilid din ang delivery truck na ito sa may southbound ng EDSA sa Mandaluyong City. Bigla raw kasing huminto ang sinusundan nilang kotse, kaya kumabig ang driver pakanan. Pero dahil sa sasalpok daw sila sa steel barrier sa bangketa, muling kumabig pakaliwa ang driver hanggang nawala ng kontrol. Magpadaan-daan lang yung takbo namin. Kaso nung pagdating namin dyan, di na kinaya ng preno. Kasi kung sumiritso kami dito, abutin kami nung isang kotse, may makakadisgrasya rin kami. Kung dito kami pupunta, ganito, mababangga rin namin. Wala namang malubhang nasugatan sa nasabing aksidente. Para sa unang balita, Dante Perelio reporting.